ang pagpunta ni Don Prix sa Dark Continent, Part 44. Pag-usapan natin yan, mga idol. At ngayong araw nga mga Lodi, tatalakayin na natin ang bagong kabanata sa paglalayag ni Don sa madilim na kontinente. Pero bago ko nga umpisahan, lilinawin ko lang na hindi pa po ito official at ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Boy Anime para sa mga hunter fan na patuloy nagmamahal ng Hunter x Hunter anime. At kung malino na sa lahat, tara na, umpisahan na natin to. At dito ngayon mag-uumpisa sa base nila Don Prix, kung saan si Supremo ay nagbalik na sa kabutihan. At ngayon, handa na siyang makipagtulungan sa ating mga bida para sa hinahangad nilang kapayapaan. At pagkatapos nga yan, nilabas na ni Don Prix ang kanyang mga kaibigan na nasa loob ng kanyang black portal. At yan ngay walang iba kundi si Kido at ang lahi ng mga Croches. At pinakilala nga ni Don sa lahat si Rin at ang lipi ng mga ipis. At sila daw ay kanilang mga bagong alyansa, kaya winelcome sila ng lahat ng mga kaibigang halimo ni Don sa kanilang hideout. At pagkatapos nga niyan, nagkaroon ng kasiyahan at pagdiriwang sa kanilang base. Kung saan pinagdiriwang nila ang kanilang lumalaking alyansa, kaya nagkasiyahan ng lahat sa kanilang hideout. At si Kido naman, todo pakilala kay Rin sa kanyang mga kaibigang halimaw. At sabi niya na ito nga daw ang mga Wikos monster at masiyahin din daw ang mga yan. At ito naman daw ang mga alipin na pinalaya ni Don. At ang kanilang pinuno naman daw ay si Captain Jer. At sabi pa ni Kid na ang malaki naman daw na halimaw na yan ay si Bakul Bakulaw. At dyan nga sabi ni Baku na wala daw bang dalang pagkain sila Kido. Pero sagot nga ni Kid na bakit pa daw ba ito nagtatanong kung meron silang dalang pagkain. Sobrang daming pagkain nga daw dito sa kanilang base. At sa dami, tila hindi na mauubos. Pero sagot nga lang ng Bakulaw na oo daw. At katunayan, kakakain nga lang daw niya. Pero gusto niya daw kasi ulit kumain. At baka may dalang bagong pagkain daw dyan sila Kido. Pero sagot nga ni Kid na wala daw.
At habang nagkakasiyahan nga ang lahat, si Don Prix nagsimula ng magtanong kay Supremo. Na Supremo, ano ang masasabi mo sa hari ng kadiliman nung minsang magtuos kayo sa isang laban? Napakalakas niya at lubhang nakakatakot ang kanyang kapangyarihan, ika ni Supremo. At dagdag niya pa, nung magkaharap kaming dalawa, wala akong nagawa kundi matakot sa kanyang nakakatakot na presensya. Kaya pinili kong sumuko at huwag nang magpatuloy pa. Pero sagot nga ni Don, pero sa palagay mo, Supremo, kung nagpatuloy ka nun, mamamatay ako. Mabilis na sagot ng dating sugo. Kaya sabi na lang ni Don na kung ganon, mukhang kakaiba talaga ang lakas ng hari. At hindi tayo pwedeng magkumpiyansa laban sa kanya. At sagot nga ni Supremo na totoo daw yun. At kailangan daw nilang mag-ingat sa hari ng silangan. At diyan nga, nag-usap-usap din ang mga alipin at mga halimaw. At sila nga, sobrang saya. Dahil mabuti daw, bumalik na si Supremo. Kaya ngayon daw, sobrang lakas na ng kanilang alyansa dahil sa pagsasanib ni Don Prix at Supremo. At naniniwala daw sila na ang pagsasanib puwersa daw ng dating sugo at ng bagong sugo ay ang daan sa kapayapaan. At dito naman, pinakitang nag-uusap si Rin at Kido. At sobrang saya nga ng batang babae nang makita niya ang napakalaking puno na punong-puno ng yaman. At sabi niya, "No, wow! Ang laki naman ito, Kido! Ang daming yaman!" At sabi nga ni Kid na kumain lang daw si Rin dahil marami daw yan. At habang kumakain nga sila, sabi ni Rin, na alam mo, Kid, nung kasama ko pa ang kuya ko, madalas din kaming kumukuha nito. Pero pag kumukuha kami ng yaman, natatakot ako. Kasi lagi may mga nakabang na takam na halimaw para kainin kami. Mabuti na lang, nandyan si kuya. At may time na sobrang dami ang kanyang nakuha, kaya sobrang saya namin. Kung nandito lang sana si kuya, tiyak nasasaya rin siya pag nakita niya ang punong ito. Dahil kung dati sa pagkuha namin ng yaman, meron kaming takot at kaba, dito, maaari kang kumuha ng yaman na walang balakid ng kamatayan. Gantong klaseng buhay lang ang gusto namin ni kuya. Yung may makakain ka lang sa araw-araw. Masaya na kami ron. Kaya sana, makita na to ni kuya. At sagot nga ni Kid na wag daw mag-alala si Rin. Dahil once na mahanap daw nila ang kuya na to, ipapakita nila rito ang puno na punong-puno ng yaman. At sabay-sabay daw silang kakain ng bunga nito. Kaya ang batang babae masaya dyan. At sabi niya na sana nga daw ay mangyari yon. At dyan nga, sabi pa ni Kido kay Rin na ang malaking puno nga daw na punong-puno ng yaman. At ang mga nitro rice na nakikita ni Rin, lahat nga daw yan dala ni Don Prix sa kanilang base
para lahat daw sila merong makakain sa araw-araw. Kaya ang batang babae lalong humanga sa kabutihan ng ating bidang hunter. At pagkatapos nga niyan, binanggit na ni Supremo ang lahat ng kanyang mga nalaman patungkol sa Karya ng Kadiliman. Ngunit hindi dinetalye kung ano-ano ang mga impormasyon na ito. At sabi lang ni Don Prix na napakalaking tulong daw nito para sa kanilang bubuing plano sa Karya ng Kadiliman. At pagkatapos nga ng pagdiriwang sa kanilang hideout, sinabi na ni Don Prix ang kanilang magiging plano ngayong kasalukuyan. At sabi nga niya sa lahat na mukhang ito na nga daw ang kanilang huling pagdiriwang sa kanilang base na ito. Dahil simula ngayon daw, hindi na sila pwedeng manatili rito. Kaya ang ibang mga halimaw, malungkot dyan. Dahil marami na nga silang pagod at alaala sa lugar na ito. At nakakapanghinayang daw talaga ang mga yaman na kanilang pinalago at pinarami. Pero sagot nga lang ni Don na huwag daw mag-alala ang lahat. Dahil ang mga yaman daw ay dadalhin nila sa kanilang bagong baluarte. At doon nila ito pararamihin. Hanggang sinabi ni Don na ipagpapatuloy lang daw nila ang kanilang plano. At patuloy silang maghahanap ng iba't ibang halimaw na makikipag-alyansa sa kanila. Pero ang pinakadelikadong misyon nga daw ng kanilang grupo ibibigay niya kay Supremo. At sabi niya sa dating sugo na ang pinakadelikadong misyon ng ating grupo ay nakasalalay sa iyo, Supremo. Dahil alam ko na ikaw lang ang makakagawa nito. At dagdag niya pa, nais ko sanang bumalik ka sa Karyan at sabihin mo sa Karya ng Kadiliman na tagumpay ka sa iyong misyon. Na palalabasin natin napatay na ang lahat ng ating mga kaibigan para isipin ng hari napatay na silang lahat. At kung magkagayan, mawawala ang atensyon ng hari sa ating mga kaibigang halimaw. Kaya malalayo sila sa kapahamakan. At sabi pa ng ating bida na ipagpatuloy lang daw ni Supremo kung ano ang kanyang trabaho sa Karyan. At dagdag niya pa, napakalaking bagay na meron tayong mata sa Karya ng mga kalaban. Pero kung sakaling makakatunog sila, tumakas ka na agad nang walang pag-aalinlangan. Aaminin ko na napakadelikado ng misyon na ito at hindi kita pipilitin na gawin ito. Ikaw ang magdesisyon, Supremo, kung gagawin mo. At sagot nga ng dating sugo na tinatanggap ko ang misyon na ito. Marami na akong kasalanan na kailangan kong pagbayaran. At kung ito ang magiging susi para sa kapayapaan ng Dark Continent, gagawin ko ito nang walang pag-aalinlangan. At kung sakaling mamatay man ako, tatanggapin ko yon. Basta magampanan ko lang ang misyon na ito. At sabi pa ni Supremo sa ating bida na naniniwala ako sa sinabi mo, Don Prix, na kung magtutulong-tulong tayong lahat, makikita rin natin ang liwanag. Hanggang nilabas na nga ni Don ang kanyang black portal. At sabi niya na sa ngayon nga daw, diyan niya muna ilalagay ang lahat ng kanyang mga kasamahan hanggat hindi pa sila nakakahanap ng bagong hideout.
At pinasok na nga niya ang malaking puno at mga espesyal na yaman. At pagkatapos, sinabi niya kay Supremo na kailangan daw ng palatandaan o ng isang patunay hanggang nilabas niya sa kanyang black portal ang napakalaking enerhiya na pinasok niya dyan nung mga nakaraang kabanata. At ang malaking enerhiya nga na yan, ipinabayaan na ni Don na dumampi sa kalupaan ng kanilang base. Kaya nawasak ang kanilang buong hideout. At sabi ni Don kay Supremo na ito ang magiging palatandaan na kunyari na naubos na ang mga naninirahan dito. At kung sakali man na pumunta dito ang ating mga kalaban, wala na silang ibang makikita kundi ang wasak na lugar na ito. At sabi na nga lang ni Supremo na napakatalino mo, Don Bricks. Wala akong masabi sa'yo. At dyan nga, sabi pa ni Supremo na kailangan na nga daw niyang bumalik sa Carian. Kaya nagpaalam na siya sa lahat na aalis na nga daw siya. At sagot ng mga halimaw na mag-ingat nga daw ito sa kanyang misyon. At sabi naman ni Don Bricks sa kanya na mag-ingat ka, Supremo. Naniniwala ako sa'yo. Hanggang umalis na nga dyan ang dating sugo. At sa pag-alis nga ni Supremo, si Rin bilang nagtanong kay Don na kumubuhay daw ba ang mga yaman sa black portal ni Don Bricks. At sabi nga ni Don na hindi daw, na sa loob ng 2 o 3 araw maaaring malanta o mamatay ang mga yaman sa loob ng aking black portal. Kaya kailangan agad nating makakita ng bagong base para milagay doon ang mga yaman. Kaya dyan, nagpatuloy na sila, Don Bricks, sa kanilang bagong paglalakbay sa loob ng Dark Continent. At nagganap nga sila ng isang lugar na maaari nilang gawing bagong hideout. At sa kanilang pag-iikot nga, sabi ni Don, nandito lang daw muna ang 2 bata. Dahil nakakita daw siya sa kabila ng matatabang lupa. Pero mukhang delikado daw kasi doon dahil sa mga lasong halaman. Kaya minabuti niya na iwan na lang muna ang 2 bata. At sabi niya na wag daw silang aalis dito dahil babalik daw siya agad. At sa pag-alis nga ni Don, sabi ni Kid kay Rin na nakakita nga daw siya ng malalaking bunga sa banda roon at mga katas ng punong kahoy na masarap daw inumin. Kaya wait lang daw at kukunin niya para meron silang merienda. Pero sagot nga ni Rin, sabi ni Don, magdaw tayong umalis dito, Kido. Ano ba? Sakit lang yun. Kukunin ko lang tapos babalik na ako dito. Saka bibigyan din natin si Don para masaya siya. Kaya umalis si Kido para kunin ang mga bunga. At pagkatapos nga yan, lipat na ang scene sa Carian ng Silangan. At si Supremo nga nakabalik na dyan at nag-report na agad siya sa hari. At sabi niya na mahal na hari, inubos ko na po silang lahat. At sagot nga ng hari ng kadiliman na maaasakan ka talaga, Supremo. Hindi ako nabigo sa'yo. At sagot nga ng dating sugo na ginagawa ko lang po ang aking trabaho at lahat ng utos ninyo
ay susundin ko. Talaga bang ubos na ang lahat? At hindi ka nagsisinungaling sa amin? Supremo. At diyan nga, nagulat si Supremo dahil sa paghirit ng isang prinsipe. At pagkatapos nga niyan, balik na ang scene kay Kido. At sa pagkuha nga niya ng mga bunga, hindi alam ni Kid na meron palang halimaw dyan na lalapas sa kanya. Kaya nagulat si Kido at mas lalo pa siyang nagulat nang makita niya si Rin. Dahil sinundan pala siya nito dahil nag-aalala sa kanya. Kaya ang dalawang bata nalagay sa alanganin. At nung kakainin na nga sila ng halimaw, sa bingit ng kamatayan, bigla na lang may tumulong sa kanila. At yan nga'y walang iba kundi si Princess Karen. At ang halimaw hindi makagalaw dahil sa kakayahan nito. Pero ang halimaw nga biglang sumigaw dyan. At sa lakas ng impact na to, tumalsik ang dalawang bata. Pero sa isang iglap nga, bigla na lang may sumuntok sa halimaw. At bagsak yan sa isang tira. At yan nga'y walang iba kundi si Don Bricks. Sinalo ng prinsesa si Kido at si Rin naman ay sinalo ni Don Bricks. At nagkatinginan ang dalawa. Hanggang pinakilala na nga ni Kido ang prinsesa kay Don Bricks. At sabi niya, Don, siya si Princess Karen, ang mabuting prinsesa. Prinsesa, siya po si Don Bricks, ang kaibigan kong hunter. At yung isang bata po, si Rin, kaibigan din namin. Hanggang inabot nga ni Don Bricks ang kanyang mga kamay kay Princess Karen. At sabi niya na kinagagalak kitang makilala, Prinsesa. Alam kong darating ang araw na ito at magkikita tayong dalawa. At dumating na nga ang panahon. Pero hindi ko alam na ngayong araw na pala. Tinanggap ng prinsesa ang kamay ng ating bida, pero hindi siya sumagot dito. At nakatingin lang siya kay Don Bricks. Hanggang nagsalita na ang prinsesa at sabi niya na pwede bang iwan mo muna kami ng mga bata. Bilang tugon at respeto, pinagbigyan ni Don ang hiling ng babae. Pero alam niya na sa kanyang isipan na walang tiwala sa kanya si Princess Karen. Sa paglayo ng ating bida, kinausap ng prinsesa ang dalawang bata at sabi niya na huwag kayong maniniwala sa mga estranghero na galing sa labas ng ating mundo. Dahil hindi niyo sila kilala at hindi ninyo alam kung ano ang tunay na pakay nila. At habang nagsasalita ang prinsesa, ang lahat ng sinasabi niya naririnig ni Don Bricks kahit na nasa malayong distansya siya. Pero ang lahat ng ito ay nauunawaan at tanggap ng ating bida. Hanggang sumagot na nga ang dalawang bata kay Princess Karen. At sabi ni Kido, mabait po siya, prinsesa. Hindi po siya masama. Katunayan po, siya ang nagdigtas sa akin sa bingit na kamatayan. At ika naman ni Rin, Totoo po yung prinsesa. Mabuting tao po si Don Bricks. Siya rin po ang tumulong sa akin kay Kido at sa ibang mga halimaw.
Katunayan nga po, halos lahat ng mga mababaguling kalimaw ay tinutulungan niya. At sa lahat po ng kabutihan niya, hindi pa siya humihingi ng kapalit. Kaya napatigil ang prinsesa sa sagot ng mga bata. Hanggang humirit na nga dyan si Don Prix at sabi niya, "Inaalam ko, mahirap paniwalaan ng isang stranghero na galing sa labas ng inyong mundo. Pero nagsasabi ako ng totoo. Gusto kong tumulong sa kapayapaan ng mundong ito." At sagot naman ni Princess Karen na bakit gusto mong tumulong. Ano ang dahilan? At sagot naman ni Don Prix, dahil sa aking mga kaibigan na patuloy na umaasa at naghahangad ng kapayapaan. At pagkatapos nga niyan, lipat na ang scene sa karya ng kadiliman. At dagdag pa ng prinsipe, "Nagsasabi ka ba talaga ng totoo? At wala ka bang nililihim sa amin?" At sagot nga ng dating sugo na wala po, mahal na prinsipe. "Nagsasabi po ako ng totoo. Na kung gusto niyo pong makasigurado, sasamahan ko po kayo sa lugar na yan. At makikita nyo na wala na nga silang lahat. Hindi ako humihingi ng pruweba. Tinatanong ko lang kung may nililihim ka ba." At ang lahat nga ng kataas-taasan sa karya ng silangan nakatingin kay Supremo. Kaya nakaramdam ng takot at kaba ang dating sugo. At sabi niya sa kanyang isipan na isang pagkakamali nga lang daw, tiyak na magwawakas ang kanyang buhay. At sabi niya sa prinsipe na kaya niya lang daw yun sinabi para makatiyak ang mga ito na nagsasabi siya ng totoo. At biglang hirit nga ng hari at sabi niya na huwag kang matakot, Supremo. Hindi mo kailangan kabahan kung wala kang ginagawang kasalanan. Pero kung gumagawa ka ng kasalanan, dapat ka lang kabahan. Dahil ang pinakaayoko, yung niloloko ako. Pero wala ka namang tinatago sa amin, di ba, Supremo?" Wala po, mahal na hari. Mabuti naman, dahil yung mga gumagawa ng kalapastanganan sa aking kaharian ay hinakatulan ng kamatayan. At dyan na nga nagtapos ang part 44 ng bidyong ito. At antay-antay na nga lang mga idol sa mga susunod na kabanata. At bago nga tayo magtapos mga idol, sana huwag niyo kakalimutan mag-like dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung meron naman kayong opinyon, i-comment nyo na lang yan sa ating comment section para malaman din namin ang inyong mga opinyon. At kung may bago naman dyan, sana huwag nyo kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Yun, salamat!